Our text this morning is in Revelation chapter 3. I will read from verses 1 up to verse 6. Basay kakabsat, kahit suruten nyo iti panangkita yo. Nyaman nga Bible iti version iti Bible iti game yo. And to the angel of the church in Sardis write, the words of him who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works. You have the reputation of being alive, but you are dead. Wake up and strengthen what remains and is about to die. For I have not found your works complete in the sight of my God. Remember then what you received and heard. Keep it and repent. If you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come against you. Yet you have still a few names in Sardis, people who have not soiled their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So, our theme this morning is church existential death and revival. Nukunak nga existential kabsat, nakait nga sawen nga naawan jay church physically, dito'y lubong. No, diket adda iti quality iti church that makes it truly a church. Nga no naawan da ito'y keta uray physically present jay kinapudno iti kinaadda na. Ang katotohanan ng ang tunay na katotohanan ng existence niya ay nawawala. So, yan po ang isang malungkot na katotohanan na ipinapahayag ng Panginoong Kristo sa isang iglesia, yung Church of Sardis. At yan po ang ating pag-usapan ngayong umaga. Ang katotohanan na ang church ay pwedeng iti ginapudno nga iti church niya puti nga Yesu Kristo ket si babagi nga adda ti building na adda ti tattao na ngem iti kinapudno na ket haan nga aggungunay akas church niya puti nga Yesu Kristo. Ngem, uray iti kasta nga kasasaad iti church. Ket kastoy iti dedication niya po tayo nga Heso Kristo. Kayat na nga iti church, ket agrugi nga agbiag. Ya? Agsubli kanyana, taiso na iti, ayan, iti spirit iti biag. Spiritu iti simbaan nga pudno. Iso ti, ayan, iti pudno nga biag na. Ano, imadayo iso na kini Kristo, ket awan iti sirbina. Dati kitain tayo dati nga church in Sardis ket similar iti theme na ijay Church of Ephesus. No makita yo jay similarities na jay presentation ni Kristo, jay accusation na ken jay promise reward na ket iti similarities na. Ngay madalang iti emphasis nga nagdumaan na. Dati point ken emphasis nga nagdumaan da. So, kabsat iti adati duwa nga religious linggo. Adati duwa nga panagsasao. Iti Kristiyano nga relihiyon. Iti daytoy nga panawin tayo. Ura iti naglabas nga generation. Nga very annoying kanyak. Jay may sakit jay word nga church. Yeah?
No, dingding ito kita tao kahit ibagbagada di word nga church, itituktukoy na di church building. Yeah. Kasi may isang Kristiyano, bilang isang Kristiyano na nakakaalam sa definition ng Biblia kung ano ba talaga ang church, minsan nakakairita. Yeah? Yung isa ay yung word na santo, saint. Ano po? Ang santo sa panahon natin, sa pagkakaalam ng nakararami, ito po ay tumutukoy sa mga tao na binigyan ng Santo Papa, again, Santo Papa, ng basbas na maging santo. Ano po? So, pag sinabing santo, no kunada nga santo, ay dagijay santo iti Romano Katoliko. Ay, kasi di ka panunutan, makaringgur iti panagdingeg. Yeah? Ngem gapu ta dagito nga banag ket hanmet nga priority ijay gospel, hanmet nga makadadael ijay ebanghelyo niya puto yung Yeso Kristo kita hantayo nga ikan iti dakkel nga panawin. Hindi natin binibigyan ng importanteng oras para maki-argue, para lang i-clarify yung mga bagay na ito. Ngayon pa man, sadyang nakakairita minsan. Ano po? Na naririnig yung mga yan. Sa isang mas seryoso na usapan, ang sinasabi ko kanina patungkol sa existence ng church ay mas mahalaga. Kaya nga po ito ay binigyan ng Panginoong Kristo ng isang panawagan sa magitan ng pagtawag niya sa Church of Sardis. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoong Kristo sa Church of Sardis, meron kayong reputasyon. Meron kayong reputasyon na pinaghirapan, ginawa. Meron kayong reputasyon na nais gustong-gustong ipahayag sa mga tao at ang reputasyon na iyon ay buhay kayo. Yeah? Ngunit, ang sabi ng Panginoong Kristo, ang katotohanan, kabaliktaran. Yeah? You are dead. Patay kayo. Sabi ng Panginoong Kristo, nakakalungkot yun. Ano po? Na ang church ay merong reputasyon na pinaghirapan sa kaisipan ng mga tao, ay kumbinsido sila na sila ay buhay, ngunit sa harapan ng Diyos, sila ay patay. Ano po? Isang bagay na sadyang at dapat babagabag sa puso natin. Yeah? Bagabag, ang hirap ng Tagalog, ano? So, isang bagay na sana'y mangusap sa mga puso natin. Sa isang katotohanan na sinasabi ng Panginoon Kristo na posible nga. Magbaga tayo garud tatay nga adu dagiti lingwahe iti Biblia nga sabalin entero nga nagaddayo iti panakaawat iti lubong uray babasit nga banag. Karkarupay. Jay medyo complicated. Karkarupay jay spiritual. Hanlaing nga vocabulary no dikit spiritual. Nya isu nga daytoy ket inawawagan ni Apo tayo nga Heso Kristo. Yeah. So kas nakita tayo jay Ephesus kasi bagakta tayo medyo parehas da. Yeah, jay Ephesus ket imagbaga ni Apo kanyada no kasano kayat yung agtultuloy ket nasken nga tarigagayen yu iti biag. Jay pudno nga biag ket addaken ni Kristo. Yeah. So still an inward look. Iti puso iti tao iti bagbagana iti dawdawaten ni Apo ket jay panagayat nga isu iti maysa nga importante nga parte iti biag iti simbaan ni Apo ti Yesu Kristo. Together ijay ayan iti kinapingit iti puso da iti doktrina. Masapul nga adda iti biag da, dadya balanse iti biag. Ngem iti medyo similar nga banag daytoy Church of Sardis ket adda iti
dakkel nga tarigagay da nga agparang da nga si bibiyag. Natural da ito'y kada tayong nga tao. Ito ay normal sa ating mga tao, yung nais natin na meron tayong magandang mukha sa mata ng mga tao. Kaya nga merong tinatawag na white lie. Yeah? Ano po ba ang white lie? Ang white lie, sinasabi nila, okay lang na magsinungaling ka para i-maintain mo yung maayos na reputation mo. Yeah, so yun ang white lie. Ano po? Kaya nga, bago tayo lalabas sa mga bahay natin, before we get out of our homes, anong ginagawa natin? Tumitingin muna tayo sa salamin. Yeah? So, hindi pwedeng mawala ang salamin sa bahay. Pag bisita ka sa mga bahay, yung iba, ganyan lang ang salamin nila. Yung iba, square. Yung iba, talaga namang, tulad sa bahay namin, buong katawan, masasalamin. Siguro conscious kami masyado sa outward appearance namin. Pero nasa pagkatao natin 'yan. And it's a good thing. Yeah, hindi naman siya in itself evil. Na inaayos natin yung ating panglabas na itsura. Ngunit, mga kapatid, ang tinitingnan ng Diyos ay puso. Yeah, He is a God who does not look in the outward appearance, but He looks in the heart. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso ng bawat isa sa atin. Walang saysay kung tayo po ay merong magandang reputasyon sa mata ng tao, sa panglabas na anyo, ngunit ang ating puso ay hindi umaayon sa Diyos, ay hindi po yan nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. At yan po ay nagbibigay ng isang estado na tinatawag ng Diyos na kamatayan. Isang klase ng kamatayan. Hindi po ito spiritual death. He's not talking about spiritual death here. Because He's giving a command to wake up and make alive. Ito po ay in general a call to the church sa isang kalagayan na patay sila sa harapan ng Diyos sapagkat hindi nila pinapanindigan kung ano dapat sila. Kung kanino dapat sila nabubuhay. Kung ano dapat ang mga paniniwala na sinasamuhay nila. Kung ano dapat ang motibo ng kanilang mga bagay na ginagawa. Nagagawa man nila ng tama, maayos, maybe excellent outwardly, ngunit ang panloob na kahulugan nito, yung panloob na value ay nawawala. At ang Diyos ay nananawagan sa iglesia ng Sardis at sa bawat iglesia ng ating Panginoon sa bawat panahon. Merong posibilidad ng ganitong kalagayan. At tinatawag ng Diyos ang iglesia na maging mapagmatsyag para makita ang mga posibilidad na ito at magpatuloy na lumakad na tapat sa ating Panginoon na tagapagligtas. So ang unang punto nating titingnan, the church is existentially dead if it becomes a mere outward religion. Ang simbahan ay nagiging patay kung ito ay nagiging isang panlabas na relihiyon lamang. Pag ang simbahan ay naging panglabas na relihiyon lamang, ay ito ay nagiging patay sa harapan ng Diyos. Ang gobyerno natin merong mga ginawang kaparaanan para matulungan yung mga drug addicts, mga drunkards, mga thieves, mga hindi na kayang kontrolin yung kanilang mga sarili.
sa mga bagay-bagay, drugs most especially. At ang gagawin, dadalhin doon yung isang pasyente, may doktor na doon, mayroong psychologist na doon, may religious instruction na doon. Ang gagawin ay padadaanin siya sa isang proseso. Ano po, para ayusin yung kanyang buhay, para iayos yung kanyang pakiramdam. At maaari, mga kapatid, na sa mga panglabas at yung mga bagay na naiintindihan ng normal na tao, ay pwede nating i-improve ang buhay ng isang tao. Pwede nating i-improve ang community. Ngunit, hindi po yan ang puso ng iglesia. Ang puso ng iglesia, mga kapatid, ay isang bagay na makalangit. Isang bagay na tumitingin sa Panginoong Hesukristo na nakaupo sa trono ng kanyang Ama sa langit. Ito po ay spiritual. Ito po ay makalangit. Ito po ay isang bagay, mga kapatid, na wala or hindi masusumpungan, mga kapatid, sa anumang bagay na galing or nagmumula sa mundong ito. Kaya nga po, mga kapatid, ang tendency na ang simbahan ng Panginoong Jesucristo ay mahulog sa tinatawag na moralism. Yung pag-advokasya ng magandang moral ng tao. Ayusin ang moral ng tao. Ang bagay na yan ay mabuti. Yung turuan ng mga tao, ng mga kabutihang asal, yung mga dapat na maging asal ng isang tao, nang sa ganun ay mapagkatiwalaan siya ng isang pamilya, matanggap siya sa isang komunidad, maging kapakipakinabang siya sa isang community. Maganda po ang moral, at ang bagay po na yan ay hindi po mapipigilan na magiging bunga ng mensahe ng Ebanghelyo. Ngunit, hindi po yan yung bedrock ng mensahe ng Kristiyano, ng simbahan ng Panginoong Jesucristo. Hindi po yan yung sentro nito. Yan po ay outward effect lamang. Ganon din po ang tinatawag nating materialismo. Ang materialismo, mga kapatid, ito po yung paniniwala na ang katotohanan ay nasa mga bagay na nakikita, sa mga bagay na material. Yun po ang supreme truth. Kaya nga po, patok sa mga tao ngayon, sa mga politiko, ang aramid, pakakitaan. Kaya ililista nila yung kanilang mga proyekto, yung mga bagay na kanilang mga ginawa. Diyan makikita. Kaya naman, kung tingnan natin ang mga simbahan ngayon, paunahan na mag-build ng mga building, pagandahan ng architectural design. Yung mga Roman Catholics ay talaga namang gumawa ng mga magagandang buildings. At hindi lang po ginawa yung mga yan para lang merong pag-churchan. Ginawa po yan na merong prinsipyo. May paniniwala sa kabila nito. At hindi po, ang espiritualidad ay hindi po kailangan na mapaloob sa mga bagay na material. Hindi po kailangan. Sana po yung maunawaan natin. Hindi naman po ganun na lamang na evil lahat ng material. Hindi po evil ang material. Ngunit kung yan po ay nagiging kumakatawan na, sa kabuuan ay kumakatawan sa tunay na espiritualidad, yan po ay mali. Yan po ay isang kasinungalingan ng kaaway. Ngunit ito po yung mga bagay na ito ay ginagamit ng kaaway para lituhin ang iglesia, linlangin ang mga mananampalataya na magpatuloy sa mundong ito sa isang panlabas na reputasyon. Ngunit
nakakalimutan nila ang tunay na buhay. Na ito po ay sa Panginoon lamang. Sabi niya, ako ang humahawak sa 7 espiritu. Nakita po natin ito sa chapter 1. Ito po ay sumasalamin sa perpektong buhay ng iglesia na nasa Panginoong Kristo. Ang 7 bituin, ito po ay tumutukoy sa iglesia ng Panginoong Kristo. Ito po yung perfection ng church ng Panginoong Kristo. At lahat po na ito ay nasa kamay ng ating Panginoong Kristo. Ngunit ang moralidad, ang moralism at materialism ay tumitingin sa panglabas. Na siya ay nalilito, siya ay nalilinlang sa mga kaparaanang pangmundo. Kung paano mag-market ang mundong ito. Kung paano gumalaw ang mundong ito sa mga bagay na panlabas na kumakausap sa puso ng isang tao na walang spiritual na buhay. Ganyan, gumagalaw ang mundong ito na napatay spiritually, na nalayo sa Diyos. Ngunit, kung ang iglesia ng Panginoon Kristo ay malilinlang at tutungo sa ganitong klase ng buhay, ang katotohanan, sabi ng Panginoon Kristo, ang iglesia ay patay. Sa harapan ng Diyos. Maari na may mga tao, may mga physical na properties, ngunit may activities, gumagalaw, ngunit sa harapan ng Diyos, nakakalungkot. Sabi niya, ito ay patay. So, bagay na dapat pag-isipan ng bawat iglesia ng ating Panginoong Kristo. Ang pangalawa, mga kapatid, is a church means to return back to being the church or a living church is inward mending. The emphasis here is an inward mending of the heart. Sa isip at puso, malalim na pag-aalala, pag-iisip sa buhay na natanggap sa Diyos, sa biyaya na natanggap sa Diyos. Hindi outward yung kanyang emphasis. Ang katotohanan, sinasabi ng Panginoong Kristo na sa mata ng marami, outwardly sila ay buhay. Ngunit, ang judgment ng Panginoon, sila ay patay. Kaya ang panawagan ng Panginoong Kristo sa kanila ay mag-isip, siyasatin ang kanilang mga puso. Sukimatin da iti panunot ken puso da, kitain da manin, dagijay naawat da ken ni Apo. Iti bagbagay iti Apo ditoy, ket dijay sasauna, jay kangrunaan, jay ebanghelyo ni Apo tayo ng Yeso Kristo, kunana jay versikulo 3, panunutin yu garud, noan niya iti naawat yu ken nangeg yu. Keep it. Hamit nga iliming yun. Tika na nga sawin na ito, ket sarimat matan nyo. Usaren nyo, asjay. Ket agbabawi kayo. So, dahito iti awag ni Apo tayo nga Heso Kristo. It is a heart searching, an inward searching iti puso nga agturong ken mangawag iti tattao iti Apo iti napudno nga panagbabawi ket agbabawi kayo kunana repent kaya nga sawen ibatiyo dagiti kapanunutan iti kabusor ken iti lubong nga nang ituray iti panagbiagyo ket agsubli kayo ken ni Apo agbabawi kayo keta kunana agriing kayo, awake. Ada iti panagriing. Iti maysa nga nakaskasang nga kasasaad iti simbaan no nasulisog, no naalilaw, ket agbalbalin daytoy nga nakaturog.
Ya, agbalbalin daytoy nga nakaturog. Existentially, natay isuna. Ya, pag pinag-uusapan natin ang pagiging sensible, tulog siya. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, pupunta ako sa inyo at hindi nyo malalaman. Ya, walang conviction, walang awan ti pa nakakumbiktar iti puso, awan ti pa nangilasin. Ako na ni Kristo umayak kada kayo kit madiyo matakwatan. Ya, kasla jay duwa nga disipulos niya puti nga Yeso Kristo, idinatay niya puti nga Yeso Kristo. Handa nga inpangag iti mensahe iti ebanghelyo niya puti nga Yeso Kristo, uray ibagabaga na kanyada nga masapul ko nga matay, nga may katalungar daw, agungarak manin. Napukaw iti kapanunutan da, nga sinumrek iti kapanunutan da, iso nga dinatay niya puti nga Yeso Kristo, kas tauna iti panakaliday da, magmagnada nga awan tinamnama da. Handa nga napuutan, adda ni Kristo nga makipagpagnakanyada. Ngem handa nga nailasin. Ya, handa nga naimatangan isu nagayam. Mas karkaro iti kasasaad dagiti ang kalagayan ng mga religious leaders ng Israel. Ya, they have the law. Nagkaroon pa nga sila ng mga factions, nagkaroon ng denominations ang Jewish religion dahil sa conviction nila sa Torah. Ya, ngunit nung dumating ang Panginoon Kristo, hindi nila nakilala. Ya, binabalik ni John ang isip natin, ang Panginoong Kristo ang isip natin sa panahon ni Elijah, na yung mga tao ay nagsasamba sa mga didyosin, agdaydayaw da kadagiti didyosin, iti dagiti palsu nga manursuro. Ya, iti itsura na, iti panang kita ni Elijah, ang assessment ni Elijah, lahat ng Israel tumalikod na sa Diyos. Kasi yun yung nakikita niya. Ya, hindi nila alam, mga kapatid, na nagsasamba na sila sa ibang Diyos. Hindi na sila sumasamba sa Diyos. At nakakalungkot yun. Ano po na nakalagayan. Kailangang merong mataimtim na pagmumuni-muni, mataimtim na pagbabalik loob sa ebanghelyo ng Panginoong Kristo at mapagpakumbabang pagbabalik loob sa Diyos na may pagsisisi. Yun ang panawagan ng salita ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang tunay na buhay ay hindi nakikita sa anumang reputasyon na pwede nating gawin bilang iglesia ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon Kristo, jay pudpudno nga puraw nga bado. Ya, nga para iti simbaan na ket nagapu kanyana. Isu iti mangipaay iti puraw nga bado. Tiyan mo ni Elijah ket awanin iti Israelitas nga agdaydayaw ken ni Apo Dios. Ngem ko na ni Apo kanyana nahan nagkamali ka. Adda iti inlimeng ko. Ya, adda iti inlimeng ko nga sangaribo. Nga handa nga nagrukbab ken ni Baal, handa nga simurot iti ceremonial worship iti Baal, nya in lislisik isuda para kanyak, ket kastamat iti ibagbaga iti Apo, iti panawin tayo. Adda iti anak ni Apo nga inlislisi na, ya, nga isuda iti badduan na, iti puraw naranyag nga bado. Nga isu iti mangiparang iti pudno, nga langa iti pudno nga simbaan.
Dahil ito'y sumasalamin sa tunay na buhay na naipapahayag panlabas ng iglesia ng Diyos. Iglesia ni Kristo. Ang hirap magtagalog, ano po? Ng church ng Panginoong Hesukristo. Dito nila na ipapahayag yung buhay na may kapangyarihan na mangusap sa mga tao. Ipahayag ang katotohanan ng Diyos. So, ito'y isang bagay na maliwanag na panawagan ng Panginoon sa kanyang mga iglesia. At ang panghuli, God's wisdom in His individual dealings to His people can be instrumental to the sparing of the whole. And the individual dealings of God to His people by His Word, by the Holy Spirit, can be instrumental to the sparing of the corporate church. And vice versa. Ano po? So, minsan, ang isang Kristiyano ay nai-spare dahil sa katapatan ng buong church. Ngunit, may mga pagkakataon din, mga kapatid, ng church, kahit ito'y isang congregation, ito'y hindi lang isang isip, isang puso, ay pwedeng pangunahan ng doktrina na away sa Panginoong Hesukristo, kontra sa Panginoong Hesukristo. At posible, tulad ng nakikita natin sa history ng church, na ang buong isang sistema ng relihiyon na naipapaloob sa Kristyanismo ay pwedeng malinlang sa isang maling kaisipan na wala sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Maaari po yun. Nangyari yun sa Roman Catholicism at nangyayari yun ngayon sa Protestant camp. Walang espesyal kung ang tao ay hindi magmamatsyag at hindi magsusumikap na sumunod sa Panginoong Hesukristo. Posibilidad ang mga bagay na ito. Yan po ang katotohanan ng deception, ng kaaway at ng mga effect ng kasalanan na pumasok sa mundong ito. Ngunit, maging ang pagiging totoo ng bawat Kristiyano, kahit iilang Kristiyano sa Panginoong Hesukristo, ay maaring gamitin ng Panginoon para sa preservation ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, merong ilan sa Sardis na hindi sumunod sa kaaway, hindi nagdamit sa damit na ipinapahayag ng simbahan na mali. Yung buong simbahan ng Sardis, sinasabi ng Panginoong Hesukristo, nagpo-project sila ng isang buhay na hindi buhay. Yun yung sinusuot nila. Ngunit itong mga iilan na ito, hindi sila nag-subscribe doon. Hindi nila pinaniwalaan yon. Na nanatili silang nabuhay sa Panginoong Hesukristo kahit iilan lang sila. Ngunit iilan man sila, nasa kanila yung totoong buhay. Sila ang totoong merong damit na nagpo-project ng totoong buhay, ng radiance ng Panginoong Hesukristo, ng katotohanan ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At sinasabi ng ating Panginoon na ang bawat mananampalataya sa iglesia na nananatiling tapat sa Panginoon ay maaring gamitin ng Panginoon para sa kanyang panawagan sa buong iglesia. Yeah? At ang bawat Kristiyano na mananatili sa Panginoon ay itatanyag ng Panginoon na magiging buhay na mensahe ng kanyang pagmamahal sa kanyang iglesia. Yeah? Yan po ang mensahe ng Mesiya. Yan ang mensahe ng Panginoong Hesukristo. Dumating siya para sa kanyang mga tupa. Wala sa kanyang mga tupa ni isa man ang lumalakad ng tama. Sila lahat ay nawawala.
Sila lahat ay nalalayo. Sila lahat ay nagre-rebelde sa Diyos. Sila lahat ay tumatalikod sa Diyos. Ngunit dumating siya na nagtatapat sa kanyang Ama. Dumating siya na kahit ang lahat ng kaisipan ng relihiyon ng mundo ay sumasalungat sa kanya, ay nanatili siyang tapat sa kanyang Ama. At sa kanyang pagtatapat sa Panginoon, at sa kanyang pagtatapat sa kanyang Ama, ang kaligtasan para sa kanyang mga tupa ay napagtagumpayan. At napakagandang isipin na ang damit na ito ng Panginoong Hesukristo ay ibabahagi niya sa kanyang mga anak na nagtatapat sa Panginoon kahit sa gitna ng pagtalikod ng mga tao sa Panginoon. Isipin natin mga kapatid, yung mga panahon. Sabihin na natin yung panahon na si Athanasius na naninindigan na ang Diyos ay iisa, ngunit 3 persona. At si Jesus ay Diyos. Dumating si Arius at nakumbinsi niya ang ilang mga kaisipan, mga pastor sa panahon na yon, pati si Eusebius, pati yung anak ni Constantine na emperor. Pero nanindigan siya kahit siya ay in-exile ng maraming beses. Ngunit yung kanyang pagsasakripisyo, yung church ay na-spare doon sa pagkasira sa panahon na yon. Yeah. Meron tayong Athanasian Creed or I think Alexandrian Creed, yeah, o Constantinople Creed, yeah, na nagde-define sa divinity ng Panginoong Hesukristo. Yeah. Dahil merong Kristiyanong nanindigan sa katotohanan ng Panginoong Hesukristo. Ganyan din nung panahon ng paghahari ng Romano Katoliko. Yeah. Ang simbahan nila ang magliligtas, yung kanilang mga sakramento ang magliligtas. Ngunit merong iilan na hindi mapakali sapagkat iba yung nakikita nila sa salita ng Diyos. Nakikita nila na hindi ang simbahan ang nagbibigay ng kaligtasan, ang Panginoong Hesukristo. At ang tanging means lamang ay pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Inusig sila. Wala nang bayan na tumatanggap sa kanila, ngunit nanindigan sila sa salita ng Diyos. Ganon din sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Yeah. Sa bawat panahon, pag nagpabaya ang iglesia, pag nalinlang ang iglesia, pero yung nagkakaroon ng mas marami at mas malakas na kapangyarihan ang kasinungalingan sa iglesia, at mabuhay sila na merong panglabas na reputasyon na buhay. Ngunit ang katotohanan ay wala ang buhay ni Kristo. Ngunit pag ang isang Kristiyano ay naninindigan, nagiging tapat siyang tagasunod ng Panginoong Hesukristo, at tinatanyag sila ng Panginoong Hesukristo, na ipinapahayag nila ang buhay ng Panginoong Hesukristo. At sa magitan nila, maaring usigin sila, maaring ma-depress sila, maaring mahirapan sila, maaring kutsahin sila, at anumang kasamaan pa ang pwedeng gawin ng mundo na nabubuhay sa kasinungalingan. Ngunit hindi masasayang ang kanilang katapatan sa Panginoon. Sila'y maging instrumento ng Panginoon para maihayag ang tunay na buhay, ang tunay na radiance, a garment of white. Maipahayag, mga kapatid, ang katagumpayan ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng mga promises ng Panginoong Hesukristo sa 7 churches, makikita natin na mafulfill sa last. Sa chapter 19, chapter 20, chapter 21, lahat yung mga promises na yan ay nakikita natin na binibigay ng Panginoon. Merong ultimate na fulfillment
at maging ngayon ay merong katotohanan spiritually ang mga bagay na ito. Kaya naman, ito po ay encouragement sa bawat mananampalataya, bawat Kristiyano na nagsusumikap na maging totoo sa Panginoong Kristo. Na binigyan tayo ng church. Ito ay isang means of grace ng Diyos. Ngunit, hindi ito dahilan para i-neglect natin ang ating individual na worship sa Diyos, ang paging totoo sa salita ng Diyos. Para pag dumating man ang panahon na ang nakararaming simbahan or membro sa simbahan ay sumusunod sa isang kasinungalingan, merong isa o dalawa na hindi malilinlang, hindi mayayanig, hindi matatakot, kundi manindigan sa katotohanan ng Panginoon para manatili ang buhay ng Panginoon sa kanyang iglesia. Kaya naman, hamon ito sa atin na nakitain iti puso tayo, iti pamati tayo, akas may isang simbaan, ken akas may isang individual nga Kristiyano. No tarigagayen tayo nga agbiag nga napudno. Nga ni Kristo isu iti itantanok tayo. Isu iti gumapu iti amin nga aramiden tayo. Isu iti rason dayjay panagpanunod tayo, dagijay motibo tayo, dagiti amin nga aramiden tayo, ket ni Apo Diyos ti daydayaw na. Isu iti naipundasyonan na. Isu iti rason na. Tano iti pudno nga panakabalin ni Apo Diyos, ket maiparang iti panawen tayo. Dawatek garod nga agdumog tayo kabsat, agkararag tayo. Agyaman kami kada kayo Apo, da kayo laing iti nasken nga pangidatunan mi iti panagserbi mi. Da kayo lang Apo iti nasken nga paragsaken mi, nga i-please mi Apo iti amin nga ramiden mi. Sapagkat nasa inyo ang tunay na buhay na nagliligtas at tunay na buhay na nagpapahayag ng righteousness ng Diyos at tunay na bendisyon para sa inyong mga anak. Tinatanyag namin kayo na tanging Panginoon at tagapagligtas ng inyong iglesia. Purihin po kayo, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.